Morning everyone. Magandang umaga po mga kapatid. Pakibati po yung inyong mga katabi before we go to the Lord in prayer. Just welcome them to church. This is your church. This is God's sanctuary. And I'm glad to have you this morning to worship together and thank the Lord sa ating pong mga buhay. Let us all be silent and spend this moment, mga kapatid, to listen to the Lord. Let us allow the Holy Spirit to speak to us. Hayaan po natin na buksan ng Diyos ang ating mga puso. Maybe the Lord wants to instruct us this morning. No? Maybe the Lord wants to send comfort this morning. Hindi ko alam ang ating mga sitwasyon. Atin pong ipagkatiwalang lahat ito sa Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay manahimik sa harapan ng Diyos. Father, unless you speak to us through your Holy Spirit, this gathering means nothing, Lord. So in the silence of our hearts, our minds, Lord, from the depths of our beings, we recognize that you are here in our midst. Nagkakatipon po kami, Panginoon, in the name of your Son, Jesus Christ. We are here, Lord, to worship you in spirit and in truth. Wala na po kaming ibang iniisip, Panginoon, sa masandaling ito, kundi ang maparangalan ng inyong dakilang pangalan. Mapasalamatan kayo sa inyong mga ginawa sa aming mga buhay. Purihin kayo, Panginoon, at sambahin kayo sa espiritu at katotohanan. Father, I pray, Lord, that you will also minister to each one of us, Lord, especially those who are sick. Panginoon, nahihirapan physically. Maaaring nandito ngayon, Panginoon, but physically, Lord, nandiyan ang kabigatan. We still believe that you perform miracles, Lord, that you are our healer. You are the one who heals us, Lord. Those who are having emotional problems, relationships, mga alalahanin ng buhay, Panginoon, mga kabigatan ng buhay. We pray, Lord, that you will help us carry our burdens. And enable us, Lord, that we too can give ourselves as a gift, Lord, to carry each other's burden as brothers and sisters. We pray for our country, our president, down to the lowest position in the land, Lord, for the upcoming elections. Father, I pray that you would bless us, Lord, with righteous leadership, with people na may takot sa inyo, Panginoon. And for the church to remain non-partisan, Panginoon, sa mga political affairs. Instead, to devote our time in prayer, in living holy lives, upang makita ng mundo na mayroong Diyos na namamahala sa kanyang creation. Pray, Lord, for this church, Father, as they embark on a new season, Lord, ng kanilang journey.
Pray for your wisdom. Pray for your Holy Spirit to guide them. I pray, Lord, that the prayer of Jesus will become very personal, Panginoon, sa kanila in this season, Lord, of change and transitions. Bless us today, Lord. Speak to us in Jesus' name. Amen. Amen. Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. My name is Pastor Saul. I'm happy to stand here before you this morning. My message is very personal, and maybe if there are theologians in the house, there are biblical scholars in the house, sasabihin nila, that's too personal. No? Your hermeneutics is very personal. Just bear with me. Because I want to speak from my heart para sa All Generation Church. Church I served for almost 11 years. Title is, All Gen Church will be victorious in Christ. We have read the scriptures kanina, John 17, chapter 1, but we will be looking at the entire chapter, mga kapatid. We'll be studying yung buong chapter. And alam niyo, itong chapter na to, according sa mga Bible scholars, ang tawag po nila talaga dito is the actual Lord's Prayer. Yan. Kasi yung nakagawian nating Lord's Prayer, yung Our Father, di po ba? Yun yung title kasi nun. But this is the actual Lord's Prayer in a sense na John recorded and devoted an entire chapter, John chapter 17, sa pananalangin ni Jesus. At ito po yung ating pag-aaralan ngayon. No? The prayer of Jesus na mababasa po natin is the most important. Yan po yung pinaka-pangunahin, pinaka-importante and powerful prayer recorded in the Bible. We have seen righteous people, we have seen godly people from Old Testament to New Testament praying to God that God answered their prayers. Di ba? God granted their requests because they were righteous. And so we tried to be like them. No, in a sense na we desire to be prayerful sa ating mga buhay. And so, nakikita natin miracles after miracles, answered prayers and all that. And we credit that sa ating pong capacity to pray. Sometimes, nakalimutan natin that we become victorious, the church is powerful, the church is victorious, the church advances, may mga pagkilos ang Holy Spirit because Jesus prayed for us. Kalilimutan yun. No? Sometimes we are very quick to give credit sa church or sa ating mga sarili na talagang binibless tayo because we are prayerful. Of course, we do not deny that. But the presence of God is here because Jesus prayed for us. Mas naunang nanalangin si Jesus sa atin. So what happens sa church after more than 2 millennia of existence? 2,000 years. The church, sa kabila o sa gitna ng mga iba't ibang persecutions, nakita natin, buti nga tayo dito, walang gaanong ganon, di ba? An attempts to eradicate. From day one, mga kapatid, gusto nang alisin niya ng kaaway ang church. It remains strong and vibrant. Nanatiling malakas at masigla ang church sa kabila ng napakaraming pinagdadaan ng pagsubok at mga gawa ng kaaway. The love of Christ for His disciples and later for the church is never ending. Di ho natatapos, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga ang church ng Diyos, the church of God is powerful and an overcomer. Nagtatagumpay. Ang tanong is, in what practical and effective way did Jesus demonstrate His love for the church? Sa palagay ko, kung naghahanap tayo ng practical at saka effective na pagpapakita ni Jesus ng kanyang pag-ibig sa church, ito po yon. That He prayed for His disciples and He prayed for His church. Tatlong points sa umaga pong ito. Number 1, Jesus prayed for Himself. Number 2, Jesus prayed for His disciples. And number 3, Jesus prayed for all believers. It gives us a strong understanding of the nature and mission of the church. Ano ba ang nature ng church? At ano ang mission ng church? Mabilis lang, mga kapatid. Number 1,
it belongs to God. Kung nakalimutan yon. The church belongs to God. Sometimes, matagal na tayo sa church, no? At marami na tayong accomplishment sa church. Para bang ginagawa natin siyang extension ng ating mga sarili. Ginagawa nating extension ng ating mga identity ang church. Do not forget, the church belongs to God. Number 2, Jesus is the head of the church. The whole Catholic world, Roman Catholic world, is mourning. Kasi kagabi, dito sa ating time, nilibing si Pope. No? And they believe na Pope is the head of the church. No? Sa atin naman, naniniwala tayo, only Jesus is the head of the church. So, when the Pope speaks, ex cathedra, ibig sabihin, hindi yun siya nagkakamali. Ang tawag nila, infallible. No? Tayo, wala tayong Santo Papa, di ba? Wala tayong Pope. Pero sa totoo lang sa church, maraming bida-bida. At maraming umaaktong Santo Papa at Santo Mama. Di ba? But let us not forget, Jesus is the head of the church. Sa Kanya po ito. Number 3, the power of the church comes from the Holy Spirit. Again, let us not forget, mga businessmen kasi yan sila eh. Mga professionals kasi yan sila. Mga mahuhusay kasi mga intellectual sila, kaya ganyan yung church nila. Hindi po mga kapatid. The power of the church comes solely from the Holy Spirit. Huwag din ho natin kalilimutan yon. Hindi po programa at hindi system ang nagpapatakbo sa church. It is the power of the Holy Spirit. And number 4, God uses human agents. Yan. Gumagamit ang Diyos ng mga tao to fulfill His promises and desire and will. Iba't ibang mga capacities, but ultimately, it is the work of the Holy Spirit. Today, I will only discuss the reasons why all gen will be victorious as we reflect on the content of the prayer of Jesus. Gusto ko i-emphasize that this church will remain a church, will become a stronger church even more because Jesus prayed for this church. And this is also my prayer for you. Number 1, Allgen is under God's protection. Yan po yung una sa mga ilang binanggit ni Jesus when He prayed for His disciples in John chapter 17. That Jesus asked the Father that His disciples, yung mga tagasunod niya, yung 12, and some other people who believe in Him, because itong mga panahon na to, hindi pa po itinatatag ang church. We will have to wait until Acts chapter 2 para talagang ma-inaugurate yung church. So ito, mga disciples yung kasama ni Jesus, He prayed for them. He prayed for their protection. Sabi ni Jesus, ito, at ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Tinutukoy yung kanyang mga disciples. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang binigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. Himay-himayin po natin mamaya mga kapatid. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang binigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak. Si Judas po yung tinutukoy dito, upang matupad ang kasulatan. Punta tayo sa verse 15, sabi diyan, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Di ba kayo masaya doon sa prayer ni Jesus? Kasi later on, sabi ni Jesus, itong prayer na to ay hindi lang para sa mga 12, but for those who will believe in their message. Damay na tayo doon. Jesus prayed for our protection. Because throughout its history, since day one, the devil, mga kapatid,
At yung mga demonyo have sought to destroy the church. Umpisa pa lang ng church, gusto na yang sirain at buwagin ng diablo. Hindi siya nagtatagumpay dyan. Ang sinasabi ko dito, huwag tayong magkakamali na isipin na pinabayaan na tayo ng diablo at wala naman siyang ginagawa na dito. Meron po mga kapatid. He's trying to destroy the church. At yung mga totoong iglesia ng Diyos. But Jesus prayed for our protection. The devil's works, they come in many forms and varying intensity. Diba? Sa ibang kultura, papatayin ka talaga. Dito naman sa atin, kakantsaw-kantsawan ka lang. No? Meron lang mga konting pressure from the family or from your friends, mga barkada, mga kapitbahay. Ganun lang. Iba-ibang intensity, iba-ibang culture. Diba? At iba-ibang location. Ganyan ninanais ng kaaway at ng kanyang mga alipores na sirain at buwagin ang church. But the church have been promised by Christ that its safety and security will come from God Himself. Because Jesus prayed for the church. Tingnan natin ang laman ng kanyang prayer about protection. Of course, He prayed for safety and security of the church. Meron naman tayong umiiral na batas, mga alituntunin sa bansang ito. Meron namang peace and order, meron naman tayong mga law enforcement agencies, but huwag natin kalilimutan that only Jesus can guarantee itong mga bagay na to. Safety and security of the church. Diba, nakikita natin sa Facebook, ang daming mga pinupugutan ng ulo, dahil mga Christian sila, pinipersecute, nadidisplace sila, sinusunog yung kanilang mga bahay-sambahan. Kasi nga, aktibo rin kumikilos ang diablo, but the church remains strong. Why? Because safety and security are guaranteed. Because Jesus prayed for His church. At huwag nating kalilimutan mga kapatid, no? Sabi ko nga, aktibo ang diablo. So He's praying against the works of the devil, the evil one. Yan yung sabi ni Jesus, no? Because this one is seeking to destroy the church. And he is using human agents. For example, when Jesus was born, Herod tried to kill Him. Di ba? And then Pilate ordered the execution of Jesus. The priests, the religious leaders, they wanted to wipe out the church. So nung naitayo ang church, Acts chapter 2 and onwards, they wanted to eradicate the church. And Jesus prayed that we will be protected from the evil one. Number 3, Jesus prayed that we will be protected from deception and false teachings. Diba? Sabi niya, your word is truth. Sanctify them with your truth. Your word is truth. Linisin niyo sila, Panginoon. Pabanalin mo sila sa inyong mga salita, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. For the longest time, mga kapatid, iniisip natin yung false narratives. Yung pagsisinungaling. Yung pagsasabi ng hindi totoo, para siyang benign sa ating kultura. Di ba? Pag halimbawa, mayroong isang preacher dito, wag naman, example lang. Pag siya'y nagsisinungaling, medyo mapapatawad mo kaagad yun eh. Kaysa yung preacher na yan, ang hipo yan. Minor pa hinipuan yan. Di ba? Masyado tayong, may mga kategorya tayong iniisip na ito malaking kasalanan, mabigat na kasalanan. Well, of course, sa batas, no? Ng tao. Pero ngayon, maintindihan mo ang power ng false narrative, ng kasinungalingan, at maling paniniwala. Diba? O kita mo ngayon ang nangyayari sa Facebook. Nakita mo ngayon ang nangyayari sa pamahalaan natin. They're using false narratives to destroy each other sa kanilang mga political campaigns.
Ngayon, dumating na tayo sa punto na hindi na natin alam kung ano ang tama at mali. Kung sino nagsasabi ng totoo at sino nagsasabi ng hindi totoo. Napakadelikadong mamuhay ngayong mga panahon na ito, mga kapatid. Para bang nagda-drive ka sa isang lugar na hindi mo alam, tapos mayroong isang nagtitrip lang na lahat ng mga signages binaliktad niya. No? Sa halip na papunta ka ng Bicol, ginawa niya, hinarap niya lahat sa north ang lahat ng mga signages. You ended up in Ilocos. Parang ganon. So Jesus prayed that we will be protected from deception. Pagkakalin lang, mga kapatid. It's a benign thing. Pero pagka nahulog tayo dyan sa pagsisinungaling ng kaaway, at yung panlilin lang ng kaaway, napaka-problematic niyan. And then, of course, as we struggle with so many things in life, no, sa mga takbo ng mundong ito, dapat meron ding joy in the ministry. No? Joy in the ministry. Yung unmatched inner blessings na nangyayari. Jesus prayed for that. No? Pinanalangin, kasama din yan sa blessings. Kasama yan sa panalangin ni Jesus. Napakabigat maging Kristiyano. Di ba? Napakalaki ng requirements na maging Kristiyano. Naintindihan niya ng ating Panginoon. So, joy is also available sa ministry. So, huwag natin kalilimutan, mga kapatid. Whatever happens, the church will continue. And it will continue growing, advancing. It will participate doon sa bigger context ng world mission. Pag-abot sa ibang mga tao. That is in spite na maraming mga attempts to slow down the church or to totally destroy the church. Why? Because Jesus prayed for our protection. This church will be protected. Huwag natin kalilimutan, because Jesus prayed for this church. Jesus prayed for you and me. At hindi lang itong church na to, lahat ng mga simbahang sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa, all yan is expected to be united in the name of Jesus. Emphasize natin yung in the name of Jesus. Sabi ni Jesus, Ama, maging isa nawa silang lahat. Isa, di ba? Unity. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatian o kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Pansinin po ninyo, sa dalawang verses na yan, mixing verses na yan, ang daming beses na binanggit yung salitang isa or iisa. Ganyan po binibigyan ng emphasis yan ng ating Panginoon. Iniisip ko lang, mga kapatid, this is just my opinion. The best way to destroy the church is not through severe persecution. Kasi napatunayan na yun, 2,000 years nang pinipersecute ang church. Pero nandun pa rin ang church at sumisigla pa rin ang church. So hindi siya persecution, kundi sa pamamagitan ng disunity. Believe me, if we try to destroy each other from within, the church will be destroyed. The church had been successful to combat somehow yung persecution mula sa labas, yung mga pag-uusig mula sa labas. Kaya nga kayo, nandito pa ang church. Pero pag ang nangyari ay sa loob, nagkaroon ng discord, ibig sabihin, pagkakanya-kanya, kampi-kampi, hindi united sa ating Panginoon, sigurado yan. Kung hindi man yan totally mabuwag, bansot yan. Wala talagang kapangyarihan dyan. At hindi rin mananahan dyan ng Holy Spirit. So Jesus explained what kind of unity
is needed by the church. He gave us the pattern or model of this unity that is key towards becoming a victorious church. Bata pa lang tayo. I think I can remember as early as siguro mga 2nd grade ako. Tinuturo na yung united we stand. Anong kasunod? Divided we fall. So hindi ho bago sa atin ang salitang unity. Kaya nga nung 2022, yung campaign na Uniteam, landslide yun. Because lahat naman tayo gusto ng unity. Di ba? Lahat naman tayo gusto ng pagkakaisa. Alam mo, isa pang challenge dyan, masyado tayong watak-watak in terms of geography. Diba? Pag-usapan natin kultura natin, no, mga Pilipino. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, masyado tayong kalat. Di ba? Tatawid ka ng ibang probinsya, sakay ka ng barko, malalayo tayo eh. Maliit tayo na bansa, pero malalayo tayo. Di ba? Yung culture natin, iba-iba. Yung ating dialects, local dialects, ilan na ba? 100 na yata, mahigit. No? Biruin mo, pag galing ka lang ng Bulacan, tatawid ka lang ng Pampanga, iba na yun. Di ba? So, we desire to be united. Kaya nga, kahit anong lumabas na campaign na may kinalaman sa unity, kinakagat ng tao. Kasi deep within, gusto natin maging united. Pero paano? At bakit hindi tayo nagtatagumpay dyan? Kahit sa Christian settings, kahit sa mga churches, bakit hindi nagiging united? Kasi mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na unity based on human at saka temporary na mga goals or desires. Diba? Halimbawa, united tayo kasi mayroon tayong common goals. Kung nakapunta na ho kayo sa mga malalaking mga grupo, na halimbawa, ang pinag-uusapan dito ay paanong yumaman. Kahit sino yon, nandun. United sila doon, ang mga tao. O kaya, naging united tayo kasi meron tayong iisang taong sinusupport. United tayo dyan. United tayo kasi meron tayong program na ginagawa. Diba? Minsan, yun yung ating understanding ng unity. Pero dito, pinaresenta ng ating Panginoon, ano ba ang totoong unity? Ang unity po, mga kapatid, is understanding, comprehending, and living out the life of God itself. The Father, Son, and Holy Spirit. Yan ang totoong unity. Yung naintindihan mo na ang Father at Son and the Holy Spirit ay iisa at nagkakaisa. Yan ang tamang panuntunan ng pagiging united. Di ba? Sabi dito, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. No? Maging isa nawa sila sa atin. Jesus, the Father, the Holy Spirit, united. At ang desire ni Jesus, itong pagiging united ng Trinity, ng ating Diyos, ang ating pattern for unity. Alam niyo ang totoo, at mahirap, hindi ito ganong naririnig, mahirap kasi siyang intindihin. Nung tayo po'y naging Kristiyano, inilagay tayo ng Diyos sa buhay niya mismo. Isinentro tayo ng Diyos sa buhay mismo ng Trinity. At minsan ang church fails to understand that. Yung ating attempts to be united ay based pa rin doon sa ano ba ang umiiral sa mundong ito at ano ba ang mga panuntunan ng mundong ito para maging united. Verse 23, sabi diyan, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila ay minamahal mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. Sabi dito mga kapatid, no? Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa.
In other words, kung hindi tayo pananahanan ng Diyos, we will never be united. At ano po yung immediate na effect ng ating pagiging united in Christ? Christian unity is the key for successful evangelism. Balikan lang natin yung statement kanina, bago yung dyan. Yan. Christian unity is the key for successful evangelism. Anong sabi ni Jesus? Makikilala ng sanlibutan at maniniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Why? Kasi ang mga Kristiyano ay united. Mga kapatid, Christian unity is rooted in the person of Christ. Nandyan talaga yan. Pagka wala si Jesus, hindi talaga tayo magiging united. It's not unity about programs, causes, goals, or objectives. If we understand the doctrine of Trinity, we will always long to build and maintain Christian unity. So my prayer for you is you look at the life of God itself. At ano ang ginagawa ng Diyos sa mundong ito? Ano ang ginagawa ng Diyos sa simbahang ito? At ano ang desire ng Panginoon sa simbahang ito? Nagpapasalamat ako kay Lord, we were able to put up and maintain. Ngayon na-revive natin after pandemic yung mga life groups. Di ba? Pero mga kapatid, warning sa inyo, ang life groups, maritisan talaga yan. Ginagabi kayo, inaabot kayo halos ng hating gabi para pag-usapan yung buhay na ibang tao. Huwag nyo na ako lokohin dito, ang tagal na ako dito, ako nga nagawa ng life group eh. Di ba? Kaya alam ko yan. Tigil nyo na yan. Pakiusap. Kung nagkakatipon kayo, magkatipon kayo in the name of Jesus. Okay? Alalahanin ninyong mahalaga sa Diyos itong bagay na to. Sa dami ba naman na pwedeng banggitin ng ating Panginoon sa kanyang prayer, He focused on unity. Di ba? Dahil napakahalaga yan because that reflects the very life of God. Number 3, Oljan enjoys both the presence and the promise of Jesus. Ito yung uniqueness ng atin pong pananampalataya. Yung ating collective journey as God's chosen people. Yun po bang malakas at matinding emphasis sa future? Di ba? Christian holidays like Christmas, yung sinelebrate lang natin nakaraan, Holy Week, Easter, lahat po yan ay tinuturo tayo sa anong nangyari in the past. Bakit tayo nandito ngayon? Kasi itong mga historical events na to nangyari to establish the church. But it doesn't stop there. Napakalungkot kung ang ating pananampalataya ay lagi tayong lumilingon at wala na tayong tinitingnan sa harap. Marami rin mga simbahan na laging ganon. Di ba? Nawang all dyan, di mahulog dyan. As you transition, you will invite new leader, your new leader, your new pastor. Of course, it's good to mention what happened in the past, but do not dwell there. Look forward, ano pa ang gustong gawin ng Panginoon dito? Ano pa ang pinapagawa ng Diyos para sa simbahang ito? Yung mga narrative natin noong 1980s, 1990s, early 2000, tama naman yun, di ba? Pero wala na bang gagawin ng Diyos? Kaya gusto natin, kung anong approach natin ng mga tao na yun, yun pa rin ang gagawin natin ngayon. Eh, hindi pa nga na-invento ang AI nun eh. Eh ngayon nga, ang AI, mas mahusay pang manalangin sa atin. Mas tama pa yung grammar, mas tama pa yung theology. Di ba? Kasi nagbago na ang mundo. And the church is always futuristic. Kaya nga pa naglo-Lord Supper tayo, di ba? Sabi ng Lord Supper, sabi ni Paul, we remember the Lord's death until He comes. Ano ibig sabihin nun? May future sa atin. Baka matenga tayo ng gusto sa nakaraan at para bang isinarado na natin ang pinto para sa future na gustong gawin ng Diyos.
God and the biblical writers talk so much about the future. Huwag natin kalilimutan. Jesus Himself included it in His prayer. Sa bandang huli ng prayer ni Jesus, He focused on His future. Sabi dito, Ama, sila na ibinigay mo sa akin, ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko. He talks about what's going to happen sa future upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita at alam rin ang mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila. Talks about the present. At ako ay manatili rin sa kanila. Minsan pag hirap na tayo, no? Lalo siguro yung mga mabibigat na karamdaman dito sa church. We always think na, Lord, mas maganda pang umuwi na ako sa iyo. Diba si Paul, sabi niya rin yun. I desire to depart from this world to be with Christ, for that is far better. Pero huwag natin kalilimutan. Dito sa prayer nito, and even in Revelation, Book of Revelation, kung gustong-gusto mo nang umuwi kay Lord at makasama si Lord, look at this prayer. Mas malalim ang desire ni Jesus to be with us. Naintindihan niyo po ba yan? Mas gusto ng Diyos na makasama tayo sa kung nasaan siya. John chapter 14, sabi ni Jesus, di ba? Ako'y paroroon, paghahanda ko kayo at dadalhin ko kayo sa lugar na aking kinaroroonan. What does that tell you? Jesus longs to be with us. Jesus wants to be with us. So mga kapatid, our futuristic faith makes us endure present hardships and forget about past failures. Laging nagbubukas ng panibagong yugto ng buhay ang Diyos. I-apply mo yan personally, di ba? Pag hindi ka na tumitingin sa future, wala ka na nakikitang magandang nag-aantay sa future, mananatili ka ngayon sa kasalukuyan, you will not endure hardships. At lagi kang hahabulin at sabi nga nila, mumultuhin ang iyong mga nakaraan. But as an individual, as a church, we look forward sa kung anong gagawin ng Diyos. Our present hardships we will endure. Ano man ang kahirapan ngayon. At hindi tayo magiging bilanggo ng ating nakaraan because we look forward sa future na ihinanda ng Diyos. Diba? Dito, siguro sa mga mukhang to, ilan ba kayo dito? No? Ang dami dito nandito pero nagsisisi kayo sa mga nangyayari sa inyong mga wrong choices ninyo noon. Diba? At sana naman, sa mga mag-asawa, hindi kayo nagsisisi na yung katabi mo, pinakasalan to. No? Sana walang ganon, di ba? Bakit ba ako nagoyo nito? Pangit-pangit nito. May mga ganong narrative ba, no? Sa Diyos, laging maganda ang future. Tanda mo yan, kapatid. Yung futuristic faith natin makes us endure present hardships and forget about past failures. Sabi ni Paul, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Think of that. Ano ang mga aral sa mga ito, mga kapatid? Ang kaganapan ng ating buhay,
kasagutan sa mga di matapos-tapos na katanungan ng buhay. Lord, bakit ako? Lord, bakit hindi siya? Bakit kami? Bakit itong sitwasyon na to? At ang lunas at kapahingahan sa kapagalan at pasakit ng mundong ito ay mangyayari sa hinaharap kasama mismo ang Diyos. Kaya nga ang mensahe sa atin ng Bible is to endure hardships. To follow Jesus until the end. Kasi nga hindi natin alam gaano kaganda. Wala tayong idea gaano kaganda ang naghihintay sa atin na galing mismo sa Diyos. Ito ang ating pag-asa, mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit patuloy tayong naglilingkod at maglilingkod, anuman ang mangyari. Ito ang dahilan kung bakit ang iglesia ng Olgen ay magtatagumpay dahil tayo ay pinanalangin mismo ng Panginoong Jesus. Huwag natin kalilimutan yun. It's not because we are brilliant, it's not because we are rich, it's not because we are poor, not because ano pa man. But because Jesus prayed for us. Yan ang gusto kong iwan sa inyo ngayon. My prayer for you is protection. Prayer for you is unity. My prayer for you is you enjoy the presence and the promise of God. And you will endure until the end, serving the Lord, following Jesus, worshiping the Lord. This is my tribute to Olgen, mga kapatid. As I exit the leadership of this church, beginning today, this is my last day here at Olgen. I want to mention some people, some groups. First, I want to say thank you to the elders of this church. Yan, diba? Mga elders, ako lang naman pinakabata dyan eh. Ang iba dyan, tanda na talaga sila, kaya elders eh. Yan. This group has been with me since 2017. Same people, no? Lahat ng pinagdaanan ng Olgen, dumana lahat ng pandemic, lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga nangyari dito sa church, they stood by me. Salamat po sa mga taong ito. Kuya Tony, si Sly, si Alex, Kuya Ver, Brother Adreng, si Manny, si Jordan. Salamat sa inyong lahat. I also want to thank the pastoral staff of the church. Yan. Of course, ang elders, kakasama ko yan sila. Actually, nakakasama ko elders pag may problema eh. Di ba? Nakakasama ko elders pag may problema. Pero nakakasama ko rin sila sa mga happy times, no? Kaya ay pagbalik ko dito, Alex, punta ulit tayo ng Manila Hotel. Ha? Abangan na lang kita sa airport. But these people, yan. Ang iba dyan, bago lang sa church. Ang iba dyan, talaga mas nauna pa sa akin dito sa church. No? Pastor Ding, I want to thank them. Kasi they made my journey here a little bit lighter. No? Mabigat, mga kapatid. Kung kayo ba naman pagpasturan ko eh. No? Pagkabigat nun. Hindi dahil marami kayo. Ibig sabihin. Hindi dahil pasaway kayo. Mabait nga kayo eh. But these people have been with me. So my snappy salute to my fellow pastors, kanilang mga pamilya, sa mga staff ng church, beginning with Beach. Of course, si Beach naman alam niyo lahat ng marites dito about me, tanong kay Beach. Yan, kikita talaga kayo, ibenta nyo sa black market. So maraming salamat po sa inyo mga kapatid. I really enjoyed my time here. And of course, I'd like to thank then yung mga deacons and deaconess. Yan. Yung mga dakilang utusan ng church. No? Whenever I think of something, I want to do this, I want to have that, I want to... Yan. Deaconess and deacons. Thank you so much. No? Karamihan sa inyo mga couples. Di ba?
Salamat po sa inyo. Salamat sa pag sila kasama mo, parang hindi ko alam kung mahal ba talaga ako nitong mga to. Gusto na nito akong ma-hospital. No, kasi lagi may kainan yan, mga kapatid. At galing sa kanilang personal, hindi walang reimbursement yun, ha? Kanina galing yun. So yung mga yan, ang iba dyan ay mga kasing edad na ng mga magulang ko, iba lagpas pa sa mga magulang ko, kaya mahal na mahal ko yung mga yan. Deacons and deaconess. Kahit yung mga nakaraang, kasi yung iba dyan, napalitan na kasi yan eh. Yung kahit mga nakaraan, pagdating ko pa lang dito noong 2014, thank you so much, mga kapatid. And of course, ministry volunteers. Ayan, hanapin nyo na lang po yung mukha ninyo, tapos bilugan ninyo mamaya. O, nandyan ako. Yan. So, lahat po dito sa church, ang atin pong nais ay ma-involve yung isa't isa. Ang church kasi dapat may involvement yung isa't isa, di ba? Maliit man o malaki. Kanina, yung mga elders, sila yung mga nagdidesisyon, bigat ng mga trabaho. Pero mayroon din dito mga ministry volunteers na kahit mga maliliit na ginagawa. Diba? Yung iba dito, nakaupo kayo, sitting pretty kayo dito kasi may nagbabantay sa mga anak nyo doon. Yan. Volunteers yan, mga kapatid. So I want to thank you for serving the Lord sa iba't ibang capacities, for faithfully serving the Lord. And of course, I want to recognize then various age groups. Yan, mas lalong hanapin yung mga sarili nyo dyan, bilugan nyo yung mga mukha. Ayan, so mula sa mga bata, yung mga nandyan, of course, hindi pa nila ako naiintindihan ngayon. Di ba? Someday, kung mapapanood nila itong message na to, and hanggang sa mga seniors, buhay pa ba yung mga yung life group ng mga senyoras? Nakikita pa ba kayo dito? Alam nyo, simula dumating ako dito, mayroong mga grupo dito ng mga seniors. Nang sabi ko sa nila, ano mga nanay, no? Ang goal ko dito sa church, maunahan kayo dito ng Sunday morning. Akala ko na pinaka-early. Diba? Minsan dumarating ako dito 8:15, di ba? Minsan 8:20. Nandito pa rin sila. Eh, paano dumarating pala sila dito? Alas 7 pa lang. Eh, wala pa. Tulog pa ako noon. Okay, salamat po sa inyo. You are a living testimony na kahit anong edad, pwedeng gamitin ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa amin at ng aming pamilya dito sa Oljan. I can see Pastor Dan Feliciano, our RD. No? Thank you, Pastor, for being with us. Representative ng CBAP, Cavite, and CBAP National. Oljen, I pray to God for your protection, for unity, and that you will continue to enjoy the presence and promises of Jesus. This is my verse for you. Gusto kong iwan to sa inyo as I exit the leadership of this church. Sabi ni Paul, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Maraming konteksto ito. Yumaman kayo, mga kabataan, nagsiangat kayo sa buhay, na-explore ninyo ang buong mundo. Yan ang sinasabi ni Paul, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Mahirap ang buhay, inuusig kayo, nagkakasakit, nalugi ang negosyo, nawalan ng trabaho. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. That's from Paul, Philippians 1:27. Pero galing din po yan sa akin. Yan din po yung aking desire para sa inyong lahat. Panginoon, salamat po. To serve you and to lead one congregation, Lord, is truly a privilege of a lifetime. You have blessed me here and my family.
Now I pray, Lord, that you will bless this church. I entrust them to you. As they seek, Lord, your face, your direction, as they embark on transitions, Panginoon, and change. Lord, sustain them. Bless them. Remind them, Lord, that you are always with them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Soldier. Inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo. Worship His holy name.
makaupo ang bawat isa. So, hindi po hingit sa inyong kaalaman na katulad ng sinabi ni Pastor Saul, ito na ang huling linggo na makakasama natin siya dito sa church. So, Pastor Saul, pwede po kayong umupo sa harap. So, to show our love and appreciation, gratitude, All Generations family prepared something special for you. I am Lizelle De Vera, wife of Pastor Benji De Vera, and I'm standing here to give a short message for Joanne. Hi, Joanne. Para sa akin, Joanne is a strong woman. Napapagsabay niyang pagiging wife ni Pastor Saul. Ikaw ba naman maging asawa ni Pastor Saul, di ba? Ang pagiging mother kina Bono, Ali, and Edge. At ang pagiging leader ng aming life group na Women of Worth, or WOW. Yan. Siya po yung life group leader namin noon at isa po ako sa member ng WOW. And at the same time, she's working from home full-time bilang accountant kasi Joanne is a CPA also. At alam niyo po ba na si Joanne very competitive po yan. Kasi po, hindi niya inuurungan yung mga parlor games. Tulad ng Bring Me, Paper Dance, malang mga po kung may pabitin, kasali pa rin yan, sasali pa rin siya. So, ganun po siya ka-competitive. Joanne, thank you for being a life group leader to us. Hindi ko malilimutan yung mga tawanan at iyakan natin. Wala nang magdadala ng cake tuwing may birthday. At higit sa lahat, yung sharing natin ng Word of God at prayers natin sa WOW. You are a big part of our journey and we will always see it as a beautiful blessing from the Lord. Bilang asawa ng pastor, at pupunta ka sa isang bagong lugar, bagong tao, bagong kultura, ito yung gusto kong iwan sa'yo. Tingin na lang ulit tayo. Kapag marami kang naririnig na boses sa paligid, hindi naman ito nakakaiyak eh. Ay mga suggestions, for sure marami kang maririnig dyan. Suggestions, comments, and even bashing. Diba? Always remember, isa lang ang gusto nating ma-please. Isa lang ang gusto nating matuwa sa atin. Isa lang. At sa isa lang tayo naglilingkod, ang Panginoong Jesus lang. He is our one and only audience. At alam mo naman si Lord, hindi siya mahirap i-please, di ba? Compared sa tao. Tawa, iyak lang tayo. At kapag natuwa ang Panginoon, may experience mo ang kanyang peace, yung kanyang protection, yung kanyang love, security, and joy. Kaya, ingatan ka ng Panginoon at pagpalain kasama ng buong mong pamilya. Andito lang kami sa Cavite. Wala pang 2 hours, makakabalik ka na dito sa amin. Kaya thank you sa lahat, Pastor Saul, Joanne, Bono, Ali, and Edge. Love you, sis.
your hands up high and lift your voices to the sky. Clap your hands, 1, 2, 3. All around the room, come on, shout and sing. If you know He's good, throw your hands up high and lift your voices to the sky. All I wanna do is sing about You every minute, every hour, every day. All I wanna do is sing about You every minute, every hour, every day. All I wanna do is sing about You every minute, every hour, every day. All I wanna do is sing about You every minute, every hour, every day. Because I am thankful for everything You've done. Because I am thankful. I'm thankful for You, God. Hi Ali, happy ako na naging friend kita and naging close tayo and sana happy ka rin. Thankful ako kasi nagkakilala tayo. Hindi kita makakalimutan. Mamimiss kita and I wish na sana magkita tayo ulit dalawa. Thank you sa lahat ng memories na kasama kita. Hello. Yan. Hello po. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Paolo, kaibigan po ni Bono. So, 10 years na kami ni Bono magkaibigan. Share ko lang po. Dito po kami sa church nagkakilala. So, nung 3 years old po kami, dito po kami nagkakilala. Madalas po kami sa nursery. Yung dating nursery, doon po sa taas. Tapos palagi po kami dyan, nagtatakbuhan. Ha? Lagi kami nagtatakbuhan dyan. Kaya nung tuwing makikita kami ni Mami, puro pasa kami kasi palagi kaming nadadapay, no? Dito sa hagdan. Alam ko. Kakaiyak naman talaga. Alam mo, 10 years na tayo magkaibigan, tapos halit. tagal na din natin sabay pa kami nag-school dyan sa ICBC. Nung nursery hanggang grade 6, kami magkaklase dyan, tapos lumipat na si Bono. Kaya nung nalaman ko nalilipat si Bono, tanong ko kagad kay Mami kung... Kasi sabay din na nung lilipat sila ng school, lilipat din sila ng bahay. So, tanong ko kagad kay Mami, pati ba church lilipat sila? Sa sagot naman ni Mami, hindi daw. So, okay lang sa akin. Pero ngayon, nung nalaman ko na lilipat na talaga sila, pati church, syempre malungkot kasi nga, tagal na namin magkakaibigan, 10 years na, no? Syempre nakakalungkot, pero masaya naman ako, masaya naman kami kasi nga, alam ko naman na
may purpose si Lord kung bakit sila pupunta doon sa Davao, kung bakit sila lilipat doon. Alam ko naman na gagamitin si Bono at yung family niya doon sa Davao for His glory. Mimiss kita. Yun lang naman. Mimiss kita. Prayer ko, always be safe. Tas prayer ko din sana keep in touch pa rin tayo. Huwag mo akong kakalimutan. At hindi man dito sa Cavite kami magkita ulit, pero Lord willing sa Davao naman, kami naman yun doon magkita. No? Ha? Yun lang. Love you, bro. Okay. Pass, it's your turn. Ready ka na. Sabi mo kanina, imamarites, diba? Ito na po yung chance, imamarites ko na po sa inyo si Pastor. Sige po, sa mga bisita po namin na nandito po ngayon, ako po si Bidge Reyes, isa po sa staff at kasama na po ni Pastor, kami na po yung magkasama since 2014. Alam ang salitang ugat ng paalam. Kung papakinggan ay isang salitang may tikas, ngunit kung sa konsepto ng paalam, ito ay may kaakibat na lungkot o kaya ay dalamhati. Ngunit maaari rin namang pag-asa at biyaya na mayroong bagong simula na naghihintay. Alam nga ba natin lahat ng mangyayari matapos ang matamis na paalam? Malalaman kaya sa pagitan ng paalam ang lahat ng plano ng Diyos at kung saan tayo dadalhin ng mga pangako niya. Dapat ba nating malaman? Kaya ba nating malaman? Hindi. Tahan ang salitang ugat ng tahanan. At katulad ng isang tatay, dumating si Pastor Saul sa tahanang ito at kinasangkapan ng Diyos upang makaramdam ng pagtahan ang minamahal niyang miyembro ng all generations. Sa isang pamilya, makakamit ng kapayapaan kung ang tatay na namumuno dito ay puspos ng pagmamahal, may malasakit at salamin ng pag-ibig. Siya rin ay dapat may tapang, alam kung paano magdisiplina, at walang pag-aalinlangan na magtuwid sa mga bagay na ikakapahamak ng kanyang mga anak. Isang ehemplo na dapat maging malalim sa pananalangin at pagbabasa ng Biblia, maging matatag sa pananampalataya at lawakan ng pag-aaral ng kanyang salita, maglingkod at hindi paglingkuran. Ganyan namin mailalarawan ang paglilingkod mo, Pas, sa simbahang ito. Matapos ang 11 taon, dumating na sa panahon na kailangan na natin magpaalam at maghiwa-hiwalay. Kailangan maghihiwalay. Katulad ng mga tupang nasanay sa tinig ng kanilang pastol, may agam-agam at pagkalungkot. Isa itong hakbang na kailangan tahakin. Hindi lamang ni Pastor Saul at ng kanyang pamilya, pati na rin ng simbahang ito. Baka sa iyong mukha, Pas, ang walang pag-alinlangan ng sinabi mong, tinatawag ka na ng Diyos sa isang gawain sa lugar ng Mindanao.
May katiyakan sa desisyon at kalakip ang gabay ng salita niya. At katulad mo, nais din namin ngumiti dahil alam namin na hanggang sa huli, ito ang pagpapatunay na mahalaga ang paglilingkod at pagsunod sa tawag ng Panginoon. Pero balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Year 2014, nang dinala ka ng Panginoon at ng iyong pamilya sa Olgen. At sa paglipas ng panahon, nakita namin ang iyong transformation. Physically. Mas naging gwapo po ba si Pastor? Pero isa lang ang di nagbago, ang hairstyle niya. Tayo pa rin. Kaya naman mas lalong na-fall sa iyo si Joanne. Isang finger heart naman dyan. Upa sa ulim nida. Salamat sa Panginoon dahil ginamit ka para sa mga makabuluhang gawain dito sa Olgen. Ang mga hakbang na pinasimulan mo ay nagbunga ng isang makulay na pagpapahalaga sa kanyang salita. Importansya ng pakikipagkapatiran, pagiging mahusay sa pagtuturo, pagiging isang handang Kristiyano. Kaya naman, Pastor, salamat kasi ikaw bilang aming discipleship pastor na nagpasimula ng life group. Kahalagahan ng fellowship, kaya meron tayong kape lagi. Shaders Ministry, paalala na walang malaki o maliit na gawain para sa ating Panginoon. Time with the Lord and Staff Daily Devotion, ensuring na lahat kami ay kasama mong lumalago. Life Group Leaders Training at pagsuporta sa pag-aaral ng ating mga church leaders upang maging handa sa kanilang mga ministry. Gen X Retreat, kasama sila Pas Benji at Kuya Sly sa di matatawarang pagpapahalaga mo sa buhay pananalangin namin. Kabilang na rin ang pagiging game mo sa mga bagay na masasabi naming malayo sa iyong personalidad. Game na game lagi yan si Pastor. Hindi po yan KJ. Ilan lamang ito sa mga maraming rason na dapat namin kayo pasalamatan. At dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon sa iyong buhay, na naging instrumento ka ng pagpapala sa buong kapulungan ng all generations. Sa iyong pag-alis, marami akong naririnig na nagsasabi sa iyo na, mamimiss ka namin, Pastor. Kaya naman, baunin mo ang mga alaalang ito. Mamimiss ka namin, Pastor, sa pagkunot mo ng noos, sa pagiging seryoso, kaya katuloy na pagkakamalang suplado. Sa pagtuturo sa amin na kung ano ang tama at mali. Pero, nabibili ba talaga ang kasalanan? Marami na po ba kayong nabiling kasalanan? Sa mga pasimple mong pagkuha ng pagkain pag may fellowship, sumisimple lang yan si Pastor kumakain niya yan sa tabi-tabi. Sa mga selfie shots mo, sobrang close up. Ayan, diba? Pero, ayun, tingnan natin yung next slide. Ayan. Marunong, nag-i-improve na mag-selfie si Pastor. Kaya po mamaya, kung gusto niyo po magpa-selfie kay Pastor, hindi na lang po kami magugulat next time, Pastor, sa post mo, marunong ka na mag-0.5 na shot. Mamimiss ka namin kasi every December, wala na kaming birthday discount tuwing may fellowship ang staff. Kasi lagi po kaming may discount dahil pares po si Pastor Benji at si Pastor Saul. So, discounted kami. Ngayon po, wala na kaming discount. Wala ba may birthday ng December? Yung gusto niyo pong sumama sa amin para may discount din po kami. May birthday ng December. Mamimiss ka namin kasi yung minsan di mo mahanap ang sarili mo. Nasaan nga ako? Saan na ba ako? Nasaan nga ako? Saan na ba ako? Wala nang
uupo sa harapan ng van at magtuturo ng direksyon kung saan dadaan, ang hindi natutulog na co-pilot. Kasi mababawasan na kami na nagluluto ng masarap na ulam. Isa po yan sa imimiss po ng staff. Si Pastor Glad na lang po. Pastor Vic, Pastor Joey, next time kayo naman daw po magluluto. Tsaka si Pasding. Pasding, support na lang tayo, no? Tagakain na lang po tayo. Okay. Kasi mamimiss ka namin kasi di na kami ang kasama mo sa mga mahalagang pangyayari sa iyong ministry career. Andun ang All Gen Fam, na nanalangin at sumuporta hanggang sa nakapagtapos ka ng Doctor in Ministry, mga celebrations ng Pastor's Appreciation, at ang 10th year mo as pastor sa Olgen. Mamimiss ka namin kasi natatawa na lang kami with your innocent look pag sinasabi mo na di mo kilala yung mga ilang famous celebrities like the girl group Beanie. Hindi ka na makarelate sa mga pinag-uusapan ng mga kabataan. No? Jordan, sinong paborito mong Beanie? Come on. Wala. Ikaw nga source ng information ko ngayon eh. Kasi naririnig ko, hindi ko rin alam kung sino yung mga yon. Kaya sabi ko, tatanungin ko si Jordan. You see, transitions are messy. Everybody, the young generation is talking about Beanie and I cannot relate. Kayo ba? Sino bang... Tsaka na lang. Beanie. Mamimiss ka namin kasi wala nang uupo sa pwestong yan na tuwing magpipreach ka. Nagtataka din po ako sa mga ibang pastors at elders bakit ayaw po nilang umupo doon. Kasi si Pastor Saul lang po yung umuupo doon. So mamimiss kasi wala na siyang uupuan doon. Mamimiss ka namin kasi wala nang kakabahan pag may magyayaya ka magkape sa labas kasi siguradong may pag-uusapan kayong mahalaga. Isama na rin ang mga members na pag pinatawag mo sa heaven, sa office mo pala sa 3rd floor or sa conference room, ingat na lang pas sa pag-inom mo ng kape at baka ma-hospital ka ulit dahil sa acid reflux mo. Wala nang mag-aalaga sa iyo doon. Mamimiss ka namin kasi magiging empty na ang senior pastor's office. Siguro, kung isa-isahin ko pa lahat ng mga bagay na matatandaan namin sa iyo, ay hindi ako matatapos ng 1 oras. Sa loob ng 11 taon, nakaipon ka ng mga importanteng payo at paalala sa amin lahat dito sa Olgen. Dalhin ka man ng Diyos sa dakong malayo, mananatili kang malapit sa Olgen Church. Kabisado namin ang tinig at tindig ng aming pastol na nagdala sa amin sa isang pastulang masagana. Paanong hindi ka namin makikilala sa isang bigkas mo lang? Higit sa lahat, sa pag-ibig ng Diyos, sa pagmamahal niya, sa pag-akay niya, sa grasya niya, na buong ingat mong pinaalala sa amin. Higit sa iyo, ay maalala namin ang kabutihan ng Diyos. Sa Kanya nawa ang lahat ng papuri. And for this year, the Lord made it clear for me that He is transferring me to another ministry. When I'm overwhelmed within from the weight of all my sin, I need a friend to call my own. I need a house to call my home. When I'm broken down inside and there's nowhere else to hide, I need a place where I feel known. Can someone help me? Then I hear you reply, bringing teardrops to my eyes, saying I'm not alone. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out you're
Okay? May mga tito jokes akong baon. Sana hindi kayo tumawa. Yan yung goal ko ngayon, no? Lido Beach. Wala na yata yun, no? Meow, 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 meow. Wala nag-inform sa kanila na yung success, step by the step. That you bless me, everything you say, making waves like a jet ski. You love every part of me, even when I was messy. Now I see the art in your beauty, so I can finally sing out. Jehovah Jireh, provider. Your way always gets me higher. Salamat po sa inyong presensya dito po sa iglesia. Papasalamat kami sa inyong katsagaan, dedikasyon. Panandalian lang tayong magkakahiwalay dahil panghabang buhay naman tayo magkakasama sa langit. So saan man kayo dadalhin ng Panginoon, asahan nyo yung amin pong patuloy na pagsuporta sa inyo sa pananalangin bilang inyo pong kapatid sa Panginoon. Kami po, marupong manalangin. Pastor Saul, kami po ay nagpapasalamat sa inyong buhay na inyo pong ibinahagi sa All Generations Church. Again, from Jam Kids Ministry, take care! We will miss you, Pastor Saul! Mula po sa grupo ng kalalakihan, kami po ay nagpapasalamat kay Pastor Saul sa mga pangaral po ninyo na talagang hindi namin makakalimutan dahil marami kaming natutunan, marami kaming take out sa mga message po ninyo na inyong ibinabagi sa atin. Ganun pa man, hindi kami mawawala ng pag-asa na hindi ka na namin makasama. Alam namin na andyan ka lang sa spiritual namin na buhay. So, mula po sa kalalakihan ng All Generation, kami po ay nagpapasalamat. Thank you, Pastor Saul! We miss you! In behalf of Membership Ministry, Pastor Saul, kaming lahat po ay nagpapasalamat po sa inyong gabay at sa lahat ng tulong niyo po sa aming grupo. At muli po, from the Membership Ministry, we will miss you, Pastor Saul! Ingat ka lagi! Love you, Pastor Saul! Hi Pas, on behalf of the Magnification team, dalangin namin ang pag-iingat at pagsama ng Panginoon sa iyo sa patuloy mong paglilingkod sa Kanya sa ibang lugar. Muli, daghang salamat! Mamimiss ka namin! Meow, 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 meow! In behalf of Walk to 6 Ministry, nagpapasalamat po kami sa inyo, Pas, for everything. And sana po wag na talaga kayo umalis. Joke lang. Again, from Walk to 6 Ministry, mabuhay ka pa hanggang gusto nyo. On behalf of Alive Youth Ministry, maraming salamat po sa buhay niyo, Pastor Saul. We are so blessed to have you as our senior pastor na tumutulong po sa Alive Youth Ministry. Again, this is not a goodbye. This is see you when I see you. Maraming salamat, Pastor Saul. Hi, Pastor Saul. On behalf of ICBCCA family, we would like to appreciate your time spent with us and in molding our new generation of leaders. We pray for God's guidance and blessings upon your family in your new journey with the Lord. We, your ICBCCA family, will surely miss you. Goodbye and thank you, Pastor Saul. You are blessed. Your way always gets me higher. Even on my darkest days, you're a lighter, my Messiah. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, Lord, your ways better. Jesus, Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, Lord, your ways better. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at thank you sa inyong pagtatapat
at pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Hello. Hello. Tinatawagan ko po lahat ng elders dito sa harap at maging yung si Pastor Saul at ang buong family ni Pastor Saul. Ito yung pinakaayaw kong parte. Siguro magsisimula si Alex. Parang surprise to. Thank you, Pastor Saul. Ano ba? Siguro yung experience ko lang, para si Pastor Saul is parang nakakabatang kapatid ko na mas matanda sa akin. Hindi ko alam kung nakukuha niyo yan. Pero parang ganun yung relationship na nabuild ko kay Pastor Saul. So para ko siyang kapatid na bata sa akin pero mas marami siyang alam. Parang kaya salamat Pastor Saul, and marami rin kang pinagdaanan, pati yan, as a family, magkakasama kami. Sabi nga dun sa mga messages, hindi daw goodbye diba? Parang, ano yan, kailangan lang. Sa tagal namin nagkilala ni Pastor Saul, minsan, lumalabas kami at marami siyang tinuturo sa akin na ano kaya sa tingin nyo? Maganda. Yun. At masaya kasama si Pastor Saul, lalo-lalo na pagka nagkapi kaming dalawa at nagpupunta kung saan. Minsan nga, sumama siya sa akin nung ako ay pumunta ng Laguna. Tapos sabi ko, Pas, wala ka bang ginagawa? Wala. Sabi niya, sige, sama ka sa akin. Pumunta kami ng Los Baños, ikot-ikot kami gabi na, hanggang gabi na ng uwi. Kasi ako ay nangulikta sa mga clients ko ng koleksyon. Sasama siya sa akin. So, ang saya namin na nagbanding. At masaya. Wala lang. Enjoy lang kami. Parang road trip lang kaming dalawa. Hanggat yun. Marami siyang tinuturo, marami din ako natutunan sa spiritual growth sa kanya. At marami siyang, siguro, hindi ko makalimutan yung mga turo niya sa akin. At siya din, nag-convince sa akin na mag-elder sa church na ito. Kung wala si Pastor, siguro, baka hindi din ako naging lumalim sa Panginoon. Kaya malaki din ang pagpasalamat ko kay Pastor Saul. Pastor, alam mo na yon. Pag nagpunta kami sa Bigo, sa Mindanao, sa Davao. Okay na yun. Live talaga pag mga elders, Salamat, Pastor Saul, sa pagpunta mo rito sa Oljan. Ito pala. Si Bono kasi parang gustong-gusto rin yan. Tinatawag ko siyang pastor Thank you, Pastor Saul, sa pagpunta mo rito sa amin at salamat sa pagiging senior pastor namin. Napakarami kong natutunan sa'yo at yung mga trip natin sa Batangas na para bang every minute walang humpay na discussion. At puro kainan na hindi malilimutan. Salamat sa mga turo mo. At we pray na maging successful ka dun sa pupuntahan mo. At alam ko namang talagang magtatagumpay ka.
Yun lang, salamat sa iyong presensya sa amin. Thank you, Pastor. Pastor Saul. Salamat. Naiyak ako. Si Pastor Saul, hindi niyo alam, lagi kami may private call. Ako, tumatawag sa kanya nung pandemic times. Dinaluhan niya ako nung time na na-hospital yung anak ko. At laking pasalamat ko, Pastor. Hindi kita makakalimutan. Makakalimutan ko sila lahat. Sila Bono, pero ikaw hindi. Salamat ng madami. Ikaw yung naging mabuting pastor sa amin. Salamat sa iyo. Actually, nung nagpaalam sa amin si Pastor Saul during our elders meeting noong December, ako yung unang-unang nagpakita ng galit kay Pastor Saul. Nagalit kasi ako, binigla kami ni Pastor Saul eh. Then nag-request ako, Pastor, baka pwede naman, unang-una 5 years eh, tapos ni-request ko naman na, Pastor, baka pwede hanggang June. Sabi niya, wala na eh. Nag-decide na sila eh. So, yung galit kong yon, ngayon, nirelease ko na yung galit na yon. Ngayon, blessing and love. Babasahin ko itong sayang itong write-up ni Beach eh. Maganda itong write-up ni Beach eh. Kasama ng buong pamilya ng Olchen, nais po namin ipabatid ang aming taus-pusong pasasalamat para sa hindi matitinag na pag-ibig, malasakit at dedikasyon. Ipinakita mo sa amin sa loob ng 11 taon. Hindi sapat ang mga salita lamang upang mailarawan ang iyong di matatawarang paglilingkod. Patuloy na suporta at huwarang pamumuhay na tulad ni Kristo na nagbigay inspirasyon sa aming lahat. Kaya lang dito medyo sip-sip si Beach eh. Maraming salamat sa pagiging tunay na pastol na hindi iniwan ang kanyang mga kawan. Na may kababaang loob at kabaitan. Lagi kang higit pa sa inaasahan ng pag-aalaga sa amin. Pagdarasal para sa amin at paggabay sa aming mga buhay. Ngayong katapatan ay naging ehemplo. Ang iyong karunungan ay naging gabay sa mga desisyon ngayon na kanyang kalooban at ang iyong pusong nakatuon sa Diyos na mas nagpatatag sa aming pananampalataya. Ang Diyos nawa ang higit na mapurihan sa panahong iniwan mo ang iyong pamilya sa simbahang ito. Daluyan ka ng kanyang pag-ibig at walang humpay na pagpapala sa kanya lamang ang papuri. Kasama mo sa panalangin, Olchen family. Ngayon, Pastor Saul, present po namin ang plaque of recognition. In grateful recognition to Dr. Saul P. Sabante for a life, faithful service, spiritual leadership, and lifelong commitment to God's call, we give thanks to God for your 11 years of devoted ministry, your steadfast vision for the church, and your Christ-centered life. You have preached the word with boldness, led with humility, and served with unwavering faith. Your legacy of spiritual guidance, compassion, and integrity will continue to inspire generations to come. With deep appreciation from your church family at all generations, given this 27th day of April 2025. Acts 20:24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace.
Salamat po. 11 years is 11 years. Thank you so much for journeying with me and my family. Matagal po na panahon na nagsama tayo. Ako personally, iniisip ko talagang dito na kami. Pero as a pastor, God reminded me na I do not own my time. No, I do not make decisions for myself. Panginoon lagi. Pero ganun pa man mga kapatid, nawa ay, sabi ko nga kanina, patuloy nating paglingkuran ng ating Panginoon. At salamat po dito sa recognition po na to. Ito po ay malaking bagay para sa amin na hindi naman tayo perfect. Marami din po tayong mga pinagdaanan, pero na-recognize po ninyo yung paglilingkod para po sa church at para po sa inyo. Sa mga kapwa ko elders, salamat po, Kuya Tony, at sa the rest of the elders. Si Attorney Sly, wala siya ngayon. Salamat din po sa inyong lahat. God bless you all. Sabi ko, iyak ako magsalita. Iyak lang. Maraming salamat po. Oljan is a family. It's my family. For 11 years. Mahirap po magpaalam kasi naramdaman ko po yung pagmamahal niyo sa amin, kay Pastor, at sa mga anak ko. Malayo po ang lolo at lola ng mga bata, pero ang dami niyang lolo at lola dito. Namatay po ang nanay ko, pero ang daming nanay na pumalit. Malayo din po ang kapatid namin, pero madami akong kapatid sa Oljan. Salamat po sa pamilya ko sa Oljan. Salamat po. Madaming salamat. And thank you for serving the Lord, loving the church, and loving others. Kasi dahil doon, napagaan niyo po yung buhay ko as a pastor's wife. Well, hindi naman po, di ba, perfecto, pero wala naman po talagang perfecto. Pero madami po talagang mga tao na encourage, na nag-encourage sa pamilya ko and nagpapakita ng pagmamahal. It's either through service, through material blessings. Alam niyo po kung sino kayo, maraming salamat. And ang request ko lang po sa inyo is patuloy niyo pong ipanalangin si Pastor Saul, yung family namin. As we go to Mindanao, of course, panibagong ministry na pinagkakatiwala kay Pastor Saul. Doon sa mga ninong at ninang ng mga anak ko. Well, prayers is enough. Pero kung hingin nyo ang GCash account ko, hindi ako tatanggi. Joke lang po yun. Well, hindi po madaling maging pastor's kid. Yung panalangin niyo po sa mga anak ko, malaking tulong talaga yun. So, yung panalangin niyo sa pamilya namin, maski malayo, malaking tulong po sa amin. Salamat po ng marami. Bono, may gusto magsalita. Thank you. Tumayo po tayong lahat bilang friend of prayer para kay Pastor Saul and family. Pangunahan tayo ni Brother Manny. Panalangin po natin si Pastor Saul sa kanyang bagong ministry. Tayo pong lahat ay manalangin.
Taas po natin ang ating mga kamay at ituon natin sa Kanya. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa oras na ito, Panginoon. Alam namin, Ikaw ang nasa kalagitnaan namin, Panginoon. At batid namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay Ikaw ang gumagawa sa aming buhay, Panginoon. Lord, dalangin namin na patnubayan mo si Pastor Saul kasama ang kanyang pamilya sa bago niyang ministry, Panginoon, dun sa Davao. Alam namin na hindi madali sa kanya, Panginoon, ang mga bagay na ito. At alam namin na hanggang ngayon ay meron pang pinagdadaanan siya na adjustment, Panginoon. But we believe in you, Panginoon, na Ikaw lang ang may akda ng lahat, O Lord. And we pray, Panginoon, na gamitin mo siya doon sa Davao and even sa Mindanao, Panginoon, upang maturuan yung mga pastors noon at maging ma-equip sila at maturuan din ang mga members na upang sila'y makapamuhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at maipahayag ang iyong mga salita sa lugar na iyon. Lord, we also pray for their adjustment, Panginoon, sa lugar na iyon, maging madali sa kanila, Panginoon, at mapagtagumpayan nila ano pa man yung pagsubok na kakaharapin doon, even the temptation and mga bagong pakikisama, Panginoon. We pray for success, Panginoon, doon sa kanyang bagong ministry. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, ipatong ulit natin ang ating mga kamay sa pamilya ni Pastor. Ama naming Diyos, salamat po, Panginoon. Patuloy kaming nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Panginoon, sa oras na ito, dinadala ko po sa inyo ang pamilya ni Pastor Saul, si Joan, kanyang asawa, si Bono, ang panganay, si Ali, ang pangalawa, at si Eds, ang bunso. Panginoon, salamat po sa buhay nila, Panginoon. Sila po yung model family ng church na ito at patuloy mo silang pagpalain, Lord, sa kanilang transition in going to their place, their new place, Panginoon. Bigyan mo sila ng smooth transition, Panginoon. Bagong lugar, bagong eskwelahan, bagong buhay, bagong kapitbahay, bagong work environment para kay Pastor. Salamat po, O Diyos, dahil alam namin pupunta kami sa magandang kinalalagyan kaysa nag-i-improve kami as we go along, Panginoon. Susunod lamang po kami sa inyo. Lord, Ikaw po ang magpala, patuloy na mag-iingat sa pamilya, Panginoon. Panginoon, iilalim mo sila sa pakpak ng inyong pag-iingat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil alam namin Ikaw ang mabuting Diyos. Alam mo ang lahat ng maganda para sa amin at yun po ang kakaloob mo po sa pamilyang ito. Salamat po. Ito po samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong manalangin. Our most gracious Heavenly Father, we thank you for your love and faithfulness to all generation family, especially to Pastor Saul and his family. Lord, we pray that you shower them with your love, protect them with your angels, and guide them with your Holy Spirit, Lord. And Lord, we pray for there is safety and protection and also their material and financial needs. This we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Makakaupo na pong lahat.
Tayo po yung lahat tumayo, mga kapatid. Let us close this gathering. Allow me to give you the benediction. May the Lord bless you, my dear brothers and sisters, and may He keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen.